Sa isang kahariang kilala sa kayamanan, kapangyarihan, at karangyaan, namuno ang isang reyna na hinahangaan ng lahat, Reyna Amara. Siya ang uri ng pinuno na kapag dumaan sa mga lansangan, kusang yumuyuko ang mga tao, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na respeto. Ang kanyang korona ay gawa sa purong ginto, may mga diamanteng kumikislap sa liwanag ng araw, at sinasabing simbolo ng hustisya at katotohanan ng buong kaharian. Ngunit sa likod ng makintab na palasyo at mga papuring sigaw ng mamamayan, may isang lihim ang reyna na walang sinuman ang nakakaalam. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang buong kaharian, nag-iisa si Reyna Amara sa kanyang silid. Nakaupo siya sa harap ng salamin, hawak ang kanyang korona. Mabigat ito, hindi lamang dahil sa ginto, kundi dahil sa responsibilidad na kaakibat nito. Hanggang kailan pa, mahina niyang bulong sa sarili. Sa labas ng palasyo, may narinig siyang tunog, isang iyak. Isang iyak na hindi kayang patahimikin ng mga pader ng palasyo. Iyon ang iyak ng kanyang bayan. Matagal na niyang nararamdaman na may mali. Sa kabila ng mga ulat na sinasabing maunlad ang kaharian, may mga bulong-bulungan tungkol sa gutom, kawalan ng trabaho, at mga pamilyang natutulog sa lansangan. Ngunit tuwing magtatanong siya sa kanyang mga tagapayo, iisa lang ang sagot. Lahat po ay maayos, mahal na Reyna. Ngunit hindi iyon ang sinasabi ng kanyang konsensya. Isang desisyong walang nakakaalam. Kinabukasan, isang bagay ang ikinagulat ng buong palasyo. Hindi lumabas ang reyna sa balkonahe upang batiin ang mga tao, isang tradisyong hindi niya kailanman nilampasan. Sa halip, isang liham lamang ang iniwan niya sa trono. Ang tunay na katotohanan ay hindi matatagpuan sa loob ng palasyo. Walang lagda. Walang paliwanag. At sa gabing iyon, tahimik na umalis si Reyna Amara. Walang korona. Walang marangyang kasuotan. Nakasuot lamang siya ng lumang jacket, simpleng pantalon at isang takip sa ulo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang kasama. Walang gwardiya. Walang tagasunod. Isa na lamang siyang karaniwang babae sa mata ng mundo. Sa mundo ng mga nakalimutan. Naglakad siya sa mga lugar na hindi kailanman napuntahan ng isang reyna. Mga eskinita na puno ng basura. Mga batang nag-aagawan sa tira-tirang pagkain. Mga matatandang nakaupo sa gilid ng kalsada, walang tirahan, walang pag-asa. Doon niya nakita ang isang karatulang nakasulat. Kailangan ng tagakuha ng basura agad. Hindi siya nagdalawang isip. Pumasok siya sa maliit na opisina ng munisipyo. Ang lalaking tumingin sa kanya ay mabilis siyang sinipat mula ulo hanggang paa. May karanasan ka ba? Tanong nito, malamig ang tono. Umiling si Amara. May problema ka ba sa mabahong amoy? Sa init. Sa hirap ng trabaho. Masanay po ako, sagot niya, diretso ang tingin. Tinawanan siya ng lalaki. CJ. Bukas ng madaling araw. Huwag kang mahuhuli. At ganoon na lamang, ang reyna ng buong kaharian ay naging tagakuha ng basura. Unang araw ng katotohanan. Bago pa sumikat ang araw, gising na si Amara. Hawak niya ang walis at sako ng basura. Sa bawat hakbang, dama niya ang bigat ng amoy, ang pagod sa katawan, at ang mga matang mapanghusga. Bagay sa'yo yan, sigaw ng isang dumadaang lalaki habang tumatawa. May mga batang nagtatawanan, may mga taong umiilag, at may ilan namang tila wala siyang halaga. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang matandang babae na tahimik na tinutulungan siyang mag-ipon ng basura. Salamat, iha, sabi ng matanda. Bihira na ang may pusong tulad mo. Napangiti si Amara, ngunit may kirot sa dibdib. Ito ba ang mundo na hindi ko nakita? Tanong niya sa sarili. Ang simula ng isang masakit na katotohanan. Habang lumilipas ang mga araw, mas marami siyang nalalaman. Ang mga manggagawa sa basura ay halos hindi sumasahod ng sapat. Marami sa kanila ang walang benepisyo. Kapag nagkasakit, tanggal agad. Isang araw, nakita niya ang isang batang lalaki na naghalungkat ng basura. Bakit ka nandito? Tanong ni Amara. Para may makain po kami ni Mama, sagot ng bata, walang emosyon. Parang may kutsilyong tumusok sa puso niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Reyna Amara ang isang masakit na katotohanan, ang kanyang kaharian ay maganda lamang sa itaas, ngunit bulok sa ilalim. At siya ang may pananagutan. Isang lihim na panata.
Sa gabing iyon, nakaupo siya sa maliit na silid na inuupahan niya. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, may sugat, may dumi at puno ng pagod. Ngunit sa unang pagkakataon malinaw ang kanyang isipan. Hindi ako bumaba para tumakas, mahina niyang sabi. Bumaba ako para makita ang katotohanan. At sa kanyang puso, gumawa siya ng isang panata, isang planong magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong kaharian. Ngunit hindi pa ngayon. Hindi pa alam ng mundo kung sino talaga siya. Hindi pa oras para isuot muli ang korona. Dahil ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi madaling masanay sa buhay na puno ng alikabok, amoy ng nabubulok na pagkain, at malamig na tingin ng lipunan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nararamdaman ni Amara, na ngayoy kilala lamang bilang Ara, ang bigat ng mundong matagal niyang hindi nakita mula sa loob ng palasyo. Maaga pa lang ay gising na siya. 4:00 ng madaling araw, hawak ang kalawangin niyang kariton, tahimik siyang naglalakad sa madilim na kalsada. Sa paligid, puro basura, sirang kahon, at mga taong natutulog sa bangketa. Ito ang tunay na mukha ng kanyang kaharian, isang mukhang tinabunan ng mga kortina ng karangyaan. Habang nagtutulak ng kariton, may biglang humarang sa kanya. Aba, bago ka sabi ng isang lalaking may edad, bakas ang pagod sa mukha. Ako si Thomas. Ara, sagot niya, pilit nang humingiti. Dito ka na magtatagal kung matibay ang sikmura mo, dagdag ni Thomas. Marami na ang sumubok, pero kaunti lang ang tumatagal. Hindi sumagot si Amara. Sa loob-loob niya, mas mabigat pa sa sikmurang nasusuka ang dala-dala niyang konsensya. Mga kwento sa likod ng basura. Habang magkasama silang nagtatrabaho, unti-unting narinig ni Amara ang mga kwento ng kanyang mga kasamahan. Si Thomas, dating construction worker, tinanggal sa trabaho matapos maaksidente. Si Lina, isang ina na iniwan ng asawa, napilitang pumasok sa ganitong trabaho para buhayin ang 3 anak. Si Ben, minsang guro, ngayon ay naghahalungkat ng basura dahil sa maling akusasyon na sumira sa kanyang buhay. Bawat kwento ay parang isang salamin na unti-unting bumabasag sa imahe ng maunlad na kaharian na matagal niyang pinaniwalaan. Alam mo ba, bulong ni Lina isang araw, may mga ulat kami dati. Nagreklamo kami sa munisipyo. Pero walang nangyari. Bakit? Tanong ni Amara. Dahil walang nakikinig sa mga tulad namin, sagot nito, mapait ang ngiti. Naramdaman ni Amara ang paninikip ng dibdib. Kung alam lang nila kung sino ako. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Isang insidenteng hindi inaasahan. Isang hapon, habang nililinis nila ang isang abandonadong lot, may narinig silang malakas na sigaw. Tulong! Tulong! Isang batang lalaki ang natabunan ng mga sako ng basura matapos gumuho ang isang tambak. Walang nagdalawang isip si Amara. Agad siyang sumugod kahit alam niyang delikado. Ara, delikado, sigaw ni Thomas. Ngunit hindi siya tumigil. Isa-isa niyang hinila ang mabibigat na sako, gamit ang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa wakas, nailigtas nila ang bata, ngunit sa pagbagsak ng huling sako, natamaan si Amara sa ulo. Tumama ang kanyang katawan sa lupa. Ara, sigaw ni Lina. Dumugo ang kanyang noo. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Sa bingit ng kamatayan, nagising si Amara sa isang maliit na klinika. Amoy antiseptic. Mahina ang ilaw. At sa tabi niya, may isang lalaking hindi niya kilala, maayos manamit, ngunit simple. Buti at nagising ka, sabi ng lalaki. Ako si Daniel. Ako ang nagdala sa'yo rito. Salamat, mahina niyang tugon. Napansin niyang nakatitig si Daniel sa kanyang kamay, sa isang maliit na peklat na hugis korona, bakas ng isang lumang sugat mula pagkabata. Bigla itong kumunot ang noo. Hindi pangkaraniwan ang lakas mo para sa isang tagakuha ng basura, sabi niya. At hindi rin pangkaraniwan ang pananalita mo. Napangiti si Amara, pilit na tinatakpan ang kaba. Marami pong hindi pangkaraniwan sa mundo. Ngunit mula noon, ramdam niyang may isang taong naghihinala. Isang taong may mata sa katotohanan. Madalas na bumisita si Daniel sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Nagdadala ng tubig, minsan pagkain. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang social researcher, nag-aaral ng kalagayan ng mga manggagawa.
Gusto kong malaman kung bakit tila bulag ang sistema, sabi nito minsan. Sa bawat tanong ni Daniel, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng lihim na kanyang dala. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang tiwala siyang nararamdaman sa lalaki. Isang gabi, nadatnan niya si Daniel na kausap ang ilang batang lansangan. May plano akong ilabas ang katotohanan, sabi nito kay Amara. Pero kulang ako ng ebidensya. Napatingin si Amara sa malayo. Kung alam mo lang na hawak ko ang kapangyarihang baguhin ang lahat. Ang palasyo na walang reyna. Samantala, sa loob ng palasyo, kaguluhan ang naghahari. Nawawala pa rin ang reyna. Ang mga tagapayo ay nagsimulang mag-agawan sa kapangyarihan. Ang mga batas ay mas lalong naging pabor sa mayayaman at ang mahihirap lalo pang nalugmok. Isang anunsyo ang kumalat, babawasan ang pondo para sa sanitation workers. Nang marinig iyon ni Amara, parang gumuho ang mundo niya. Paano na tayo, umiiyak si Lina. Hindi na nga sapat ang sahod. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Amara, ang kanyang pagbaba ay hindi sapat kung mananatili siyang tahimik. Isang desisyong delikado. Sa gitna ng dilim ng gabi, nagkita sila ni Daniel sa isang lumang tulay. May alam ka, di ba? Diretsong tanong ni Daniel. May lihim kang hindi sinasabi. Tahimik si Amara. Ang hangin ay malamig. Ang ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malayo. Kung magsasalita ako, sabi niya sa wakas, maraming buhay ang malalagay sa panganib. Pero kung mananatili kang tahimik, sagot ni Daniel, mas marami ang masasaktan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ni Amara, papalapit na ang oras ng pagbubunyag. Ngunit may isang bagay pang kailangang mangyari. Isang pagsubok na maglalantad sa tunay na anyo ng mga nasa kapangyarihan. Isang babala mula sa dilim. Habang pauwi si Amara, may sumunod sa kanya. 3 anino. Mabibigat ang hakbang. Huwag kang makialam sa hindi mo saklaw, sabi ng isa, malamig ang boses. Bago pa siya makasigaw, may humablot sa kanyang braso. Sa unang pagkakataon, tunay siyang natakot, hindi bilang reyna, kundi bilang isang babaeng nag-iisa sa dilim. At doon niya naunawaan. May mga taong ayaw na mabunyag ang katotohanan. Mabilis ang mga pangyayari. Bago pa man makapag-isip si Amara, may humila sa kanya palayo sa madilim na kalsada. Tinakpan ang kanyang bibig, pinusasan ang kanyang mga kamay, at isinakay siya sa isang lumang van. Umalingaungaw ang tunog ng pagsara ng pinto, isang tunog na parang hudyat ng pagkakakulong. Sa loob ng sasakyan, mabigat ang amoy ng langis at kalawang. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Bilang reyna, sanay siya sa mga banta. Ngunit ngayon, wala siyang gwardiya. Wala siyang kapangyarihan. Isa lamang siyang tagakuha ng basura sa mata ng mga dumukot sa kanya. Hindi ka dapat nakikialam, sabi ng isang boses. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa basura, katulad mo. Napangiti si Amara sa kabila ng takot. Kung alam lang ninyo. Sa isang lihim na lugar. Dinala siya sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Doon, hinarap siya ng isang lalaking pamilyar ang mukha, Calderon, isa sa mga pangunahing tagapayo ng palasyo. Isa sa mga taong madalas magpayo sa kanya noon at isa sa mga taong nagkaila sa mga ulat ng kahirapan. Ikaw pala ang nanggugulo, malamig na sabi nito. Isang hamak na manggagawa. Tao rin ako, sagot ni Amara, matatag ang tinig. At may karapatan akong malaman ang katotohanan. Tumawa si Calderon. Ang katotohanan ay para lamang sa mga may kapangyarihan. Sa sandaling iyon, lalong naging malinaw kay Amara, ang bulok ng sistema ay nagsisimula sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Isang hindi inaasahang tulong. Habang tinatanong siya, may biglang sumabog na tunog sa labas. Mga yabag. Sigawan. Biglang bumukas ang pinto. Isang pamilyar na mukha ang pumasok, Daniel. Bitawan niyo siya, sigaw niya, may hawak na baril na nanginginig ang kamay. Nagkaroon ng kaguluhan. Sa gitna ng takbuhan, nahulog ang isang folder mula sa mesa ni Calderon. Napulot iyon ni Amara. Tumakas sila ni Daniel sa likod ng bodega, hingal na hingal hanggang sa makalayo sa panganib. Ang nilalaman ng folder. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, binuksan ni Amara ang folder. Doon niya nakita ang mga dokumentong magpapatumba sa buong sistema, mga kontrata, perma,
at ulat ng pondo ng kaharian na nililihis patungo sa mga pribadong bulsa. Diyos ko, bulong ni Daniel. Ito ang ebidensyang hinahanap ko. Ngunit may isang dokumentong mas nagpayanig kay Amara, isang utos na may pirma niya. Hindi ko ito nilagdaan, nanginginig niyang sabi. Pero ginamit ang pangalan mo, sagot ni Daniel. Pinirmahan sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Doon niya napagtanto ang mas masakit na katotohanan, ginamit ang kanyang korona bilang sandata laban sa sariling bayan. Ang panganib ng katotohanan. Alam nilang hindi ligtas ang manatili. Ang mga taong nasa likod ng katiwalian ay may kapangyarihan, pera at armas. Kailangan nating ilabas ito, sabi ni Daniel. Pero kapag ginawa natin iyon, hahabulin tayo. Tahimik na tumango si Amara. Handa ako. Sa gabing iyon, gumawa sila ng plano, isang planong sisira sa katahimikan ng kaharian. Mga taong nagising. Habang lihim na kumakalat ang impormasyon, may mga manggagawa, guro, at ordinaryong mamamayan ang nagsimulang magtanong. Bakit kulang ang sahod? Saan napunta ang pondo? Sino ang nagsisinungaling? Ang mga tanong ay parang apoy na kumalat sa tuyong damo. Isang pag-amin sa sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, umupo si Amara sa gilid ng bubong ng isang gusali, tanaw ang lungsod. Ako ang may kasalanan, sabi niya. Kung mas maaga kong nakita. Huwag mong pasanin mag-isa, sagot ni Daniel. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. Ngunit sa loob niya, alam ni Amara, hindi sapat ang pagbubunyag ng dokumento. Kailangan niyang harapin ang kaharian bilang reyna. Isang mensaheng magpapaalab. Isang lihim na video ang inihanda. Hindi pa ipinapakita ang mukha ni Amara, boses lamang. Ako ay isang manggagawa. Isa sa mga taong tinapakan ng sistema. At hawak ko ang katotohanang ayaw ninyong marinig. Sa loob ng ilang oras, kumalat ito sa buong kaharian. Ang palasyo ay muling nayanig. Tahimik na panata. Sa pagtatapos ng gabi, hinawakan ni Amara ang korona na matagal niyang itinago. Hindi ko ito isusuot para sa kapangyarihan, bulong niya. Kundi para sa katotohanan. Ngunit alam niyang ang susunod na hakbang ay ang pinakamapanganib sa lahat, ang pagbabalik sa palasyo. At sa sandaling iyon, may isang desisyon na kailangang gawin. Manatiling anino o humarap bilang reyna. Dumating ang umagang mabigat ang hangin. Parang alam ng buong kaharian na may paparating na unos. Sa mga lansangan, bulong-bulungan ang mga tao tungkol sa lihim na video, sa mga dokumentong unti-unting lumalabas, at sa tanong na matagal nang hindi masagot na saan ang reyna. Sa isang simpleng silid sa itaas ng lumang gusali, tahimik na nakatayo si Amara sa harap ng salamin. Hawak niya ang korona, hindi nakasingkinang ng dati, ngunit mas mabigat kaysa kailanman. Ito na, mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muli niyang sinuot ang korona. Ngunit hindi na siya ang reyna ng palasyo, siya na ngayon ang reyna ng katotohanan. Ang pagpasok sa palasyo. Sa oras ng tanghali, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng palasyo. Nang bumaba si Amara, napuno ng katahimikan ang paligid. Ang mga gwardiya ay napahinto, ang ilan ay napaatras, ang ilan ay napaluhod. Buksan ang pinto, mariin niyang utos. Walang sinuman ang tumutol. Sa loob ng bulwagan, nandoon ang mga tagapayo, si Calderon, at ang iba pang matagal nang naghahari sa likod ng trono. Namutla ang kanilang mga mukha nang makita siya. Imposible, bulong ng isa. Akala ninyo, malamig na sabi ni Amara, maitatago ninyo ang dumi ng kaharian habang ako'y wala. Ang araw ng pagbubunyag. Sa gitna ng bulwagan, ipinatigil ni Amara ang lahat. Pinatugtog sa malalaking screen ang mga dokumento, mga pirma, mga account, at mga lihim na kontrata. Ito ang inyong kaharian, malakas niyang sabi, umaalinggaw ang boses. Isang kahariang itinayo sa pawis ng mahihirap at ninakawan ng mga sakim. Sumigaw si Calderon. Wala kang ebidensya. Tahimik na lumapit si Daniel, hawak ang folder. Nasa amin na. Isa-isang bumagsak ang mga maskara. Ang mga bantay ay kumilos, ngunit hindi laban kay Amara. Laban sa mga tiwaling tagapayo. Ang galit ng bayan. Sa labas ng palasyo, nagtipon ang libo-libong mamamayan. Manggagawa, guro, tagakuha ng basura, lahat ay nagkakaisa. Katotohanan.
Hustisya! Ang sigaw ng bayan ay umalingaw-ngao hanggang sa loob ng palasyo. Isang pag-amin. Huminga ng malalim si Amara at humarap sa mga tao sa balkonahe. Ako ay nagkamali, diretsahan niyang sabi. Nabulag ako ng mga ulat at papuri. Habang kayo'y naghihirap, ako'y nakaupo sa ginto. Tahimik ang lahat. Ngunit bumaba ako, patuloy niya. Naging isa sa inyo. At nakita ko ang katotohanan. May luhang tumulo sa kanyang pisngi. Pagbagsak ng mga tiwala. Si Calderon at ang kanyang mga kasabwat ay pinusasan. Walang palakpakan, tanging katahimikan ng hustisyang matagal nang hinihintay. Ngunit alam ni Amara, hindi dito nagtatapos ang laban. Isang desisyong mabigat. Sa huling bahagi ng araw, nagpatawag si Amara ng pulong. Mula ngayon, sabi niya, magkakaroon ng reforma. Tataasan ang sahod ng mga sanitation workers. Ibabalik ang ninakaw na pondo. At bubuwagin ang mga sistemang pumipigil sa inyo. Ngunit may isa pang pasyasya ang hindi pa sinasabi. Ang huling tanong. Sa katahimikan ng gabi, mag-isa si Amara sa trono. Ang korona ay nasa kanyang harapan. Karapat-dapat pa ba akong mamuno? Tanong niya sa sarili. Sa labas, naroon ang bayan, hindi humihingi ng perpektong reyna, kundi tunay na leader. At doon niya napagtanto, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa korona, kundi sa pakikinig. Tahimik ang buong kaharian nang sumikat ang araw na iyon. Walang tugtog ng trompeta. Walang parada. Ngunit ramdam ng bawat isa na may mangyayaring hindi pa kailanman nasaksihan sa kanilang kasaysayan. Sa gitna ng pangunahing plaza, itinayo ang isang malaking entablado. Libo-libong tao ang nagtipon, mga manggagawa, guro, ina, ama, bata at matatanda. Nandoon ang mga dating minamaliit, ang mga boses na matagal nang hindi pinapakinggan. At sa gitna ng lahat, lumabas si Reyna Amara. Hindi siya nakasuot ng marangyang bestida. Wala ring alahas. Isang simpleng puting kasuotan lamang, katulad ng suot niya noong isa pa siyang tagakuha ng basura. Ngunit sa kanyang ulo, naroon pa rin ang korona. Ang katahimikang mas malakas sa sigaw. Huminto ang lahat ng usapan. Walang umimik. Ang katahimikan ay parang dagat na naghihintay ng bagyo. Humakbang si Amara sa harap ng mikropono. Ako ay tumayo rito, wika niya, malinaw at matatag, hindi bilang isang perpektong reyna, kundi bilang isang taong nagkamali, natuto at nagising. May umiyak sa hanay ng mga tao. May yumuko. May humawak sa kamay ng katabi. Bumaba ako mula sa trono, patuloy niya, at naging tagakuha ng basura. Hindi dahil gusto kong tumakas kundi dahil gusto kong makita. Ang katotohanang hindi kayang itago. Ikinuwento niya ang lahat, ang unang araw sa kalsada, ang pangungutya, ang gutom ng mga bata, ang luha ng mga manggagawa, ang takot ng siya'y dukutin, at ang sakit ng malaman niyang ang kanyang pangalan ay ginamit upang apihin ang bayan. Habang suot ko ang korona, sabi niya, akala ko'y nakikita ko ang lahat. Ngunit sa totoo lang bulag ako. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Ngunit ang bawat salita niya ay parang martilyong tumatama sa konsensya ng buong kaharian. Isang hakbang na walang inaasahan. Dahan-dahan, inalis ni Amara ang korona sa kanyang ulo. Napasinghap ang mga tao. Ito, sabi niya habang itinataas ang korona, ay simbolo ng kapangyarihan. Ngunit naging simbolo rin ito ng distansya. At sa harap ng lahat, ibinaba niya ang korona sa entablado. Ako ay maglilingkod, mariin niyang sinabi. Hindi mula sa itaas kundi mula kasama ninyo. Nagkagulo ang emosyon ng mga tao. May sumigaw ng kihuwag. May umiyak. May lumuhod. Ang tunay na dahilan. Lumapit si Daniel sa gilid ng entablado. Hawak niya ang isang dokumento, ang bagong batas ng kaharian. Ipinaliwanag ni Amara ang kanyang huling pasya. Ang kahariang ito ay hindi na pamumunuan ng isang taong nasa trono lamang. Mula ngayon, bubuin natin ang konseho ng bayan, binubuo ng mga manggagawa, guro, magsasaka, at ordinaryong mamamayan. Isang bulungan ng pag-asa ang kumalat. Mananatili akong lingkod, dagdag niya. Isang tagapamagitan. Isang tagapagtanggol. Ngunit hindi na ako magiging reyna sa dating anyo. Doon nagsimulang maunawaan ng lahat ang tunay na dahilan kung bakit niya ibinaba ang korona.
hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa paniniwalang ang tunay na lakas ay kolektibo. Ang babaeng nakilala muli. Matapos ang talumpati, walang agarang palakpakan. Sa halip, may isang batang lalaki ang lumapit, ang batang minsang nakita niyang naghahalungkat ng basura. Tita Ara, mahina nitong sabi, pwede ka pa rin bang bumisita sa amin? Lumuhod si Amara at niyakap ang bata. Araw-araw, sagot niya. At doon, sabay-sabay na pumutok ang palakpakan, hindi bilang pagpupuri sa isang reyna, kundi bilang pagkilala sa isang tao. Pagkatapos ng korona, lumipas ang mga buwan. Ang sahod ng mga sanitation workers ay tumaas. May benepisyo na sila. Ang mga bata ay may paaralan. Ang mga ulat ay bukas sa publiko. Ang mga desisyon ay ginagawa kasama ang bayan. At tuwing madaling araw, may isang babaeng makikitang naglalakad sa lungsod. Minsan may walis, minsan may dokumento, nakikinig, nagtatanong, tumutulong. Wala na siyang korona. Ngunit mas marami na ang sumusunod sa kanya. Ang huling mensahe. Sa huling eksena, narinig ang boses ni Amara. Hindi lahat ng reyna ay isinilang sa trono. At hindi lahat ng korona ay gawa sa ginto. Ang tunay na pamumuno ay marunong bumaba,